Okay, so bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna ako sa aking sarili. Ayan, so I'm Evangeline Pagobo po, no? And I am a nurse by profession. Ayan, and ngayon, I am also a certified life insurance underwriter at Insurance Institute for the Asia and the Pacific, Inc. And one of the marketing directors po dito sa IMG rin po, no? And also, I am a licensed financial educator. Ayan, so yung nagustuhan ko po talaga dito, no, sa IMG is nang dahil po sa financial education. Ayan, kasi hindi po yan naituro, no, during our school days. So kaya nga po, for the past years, ang dami talaga, for the yung 2018 at 2019 ba yon, yung ang dami talagang mga na-scam po, no? Kasi po makakita lang po talaga ng post sa Facebook na dodoble yung pera. After 3 months, after 6 months, so kakagat na talaga tayo. Kasi po, hindi tayo na-educate financially. And right now, so yung ginagawa talaga namin sa company namin dito is financial education. Na-educate kami financially talaga. Ayan. Okay, so right now we are into a global financial campaign. So ano yung campaign po namin, no? Itong tinatawag po natin na 30M by 30. So kailangan po no na may ma-educate po kami na 30 million na families pagdating po ng 2030. Ayan, sa mga first timer po dito, no? Congrats po sa inyo kasi po part na po kayo dito sa aming campaign. Okay? So as a token po no na napakinggan niyo po itong financial literacy po namin, no, or financial talk. So meron po kayong ma-receive po na worth na 20,000 na personal accident insurance po pagkatapos po nito. Ayan. So, bakit po kami no nagtuturo ng financial education? Ayan, so yung unang rason po doon is itong the rule of money is changing. Okay, so kita niyo po dito, no? Ayan, so itong graph na ito, no, nag-represent po ito ng deposit interest rate. So sa bank po natin, last 1976 or since 1976 to 2010. So kita niyo po yung trend po dito, no, na bumababa talaga yung ating deposit interest rate sa bank po natin. Ayan, so kailangan po talaga na makahanap talaga tayo ng ibang medium po, no, na mapaglagyan po ng ating pera na makapagbibigay po ng mas malaking interest rate. Ayan, at dito matutunan niyo po yan. Okay, so yung pangalawa na reason no, why we teach financial education is itong lack of financial education. Ayan, so hindi po natin may pagkaila talaga na tayong mga Pinoy, meron talaga tayong kakulangan when it comes to financial education. So ayun nga po no kay President Rodrigo Duterte on his first SONA na mandatory financial education for all migrant families shall be pursued along with the incentives to encourage entrepreneurship. Okay? So, nag-conduct po ng survey po no si Citibank last 2018. So, ano ba yung kinalabasan po ng survey? So, the average Filipino sa financial quotient of 53%. Ayan, so ang baba lang po no kaya nga po nagtuturo kami ng financial education para po may patas at natin itong financial quotient. Ayan. At yung pangatlo na reason why we teach financial education is itong people live longer today. Ayan. So, ano naman po yung kinalaman po dyan? Ayan. So, meron talaga yung malaking kinalaman. So, last 2015 po ito, no, na life expectancy po natin mga Pinoy. Sa mga lalaki, it's 69 years old. Sa mga babae naman po, it's 75 years old. So, pansin niyo po dito, no, itong mga edad na to, it's our retirement age. So, ano po ba yung kailangan natin paghandaan sa pag-retire po natin? Okay? Yung ating retirement fund at saka yung ating healthcare. Kasi naman po at that time, dyan na po talaga maglalabasan yung ating mga sakit. Question dyan, handa ba tayo? Okay, so kailangan talaga natin paghandaan yan. Although meron po tayong support no coming pa sa ating PhilHealth, sa ating SSS, sa ating GSIS at saka sa ating pag-ibig, pero hindi pa po talaga sapat ang mga iyan. Kailangan talaga na meron kayong backup. Okay. At yung pang-apat na reason naman po why we teach financial education is itong increasing cost of living. Okay, nagmamahala na talaga yung mga bilihin natin ngayon. Okay. Dito, many people have difficulty in saving money for their future needs. So, ano po ba yung mga reasons kung bakit po no, napakahirap po sa atin na mag-save for our future?
So first is itong tinatawag po natin na inflation. Ayan. So mamano ba yung inflation na yan? So itong inflation na po ito, no, is ito po yung patuloy po na pagtaas po ng presyo ng ating bilihin. Tapos yung value po ng ating money is bumababa. Ayan. Kaya nga po dito sa picture, no, na mas malaki pa po yung daliri kaysa sa pera. Okay? At yung pangalawa na reason naman po kung bakit napakahirap po sa atin na mag-save is itong utang. Okay? So dito no nakikita natin na nabibigatan na talaga siya sa kanyang utang kasi naman po tayong mga Pinoy talaga po no na every time talaga na meron tayong problema sa pera. So yung paraan talaga natin no is mangungutang talaga. Okay, so yan po or once you are part of our company, matutulungan talaga kayo no kung paano ba yan, kung paano ba na makakawala kayo sa inyong utang. Okay. So dito, ayon po kay Sir Robert Kiyosaki, ayan. So, si Sir Robert Kiyosaki po, siya po yung sumulat po ng book na Rich Dad, Poor Dad book. Okay. Yung sinabi po niya is money without financial intelligence is money soon gone. Ayan. So, kahit po nalimpak-limpak pa po yung pera niyo po na na-keep niyo po, no, pag hindi niyo alam kung paano yan i-manage, so mawawalang parang bulalan talaga yung pera na yan. Ayan, and congrats po sa inyo, no, kasi andito kayo ngayon. Matutunan niyo po itong mga concept po natin, finances. Ayan. So, dito na po tayo sa ating main topic, itong basics in mutual funds and stock market investing. Okay, so ano-ano po ba yung mga pag-uusapan po natin ngayon? Ito po yung ating mga key talking points. So, first, ito itong two types of income. Power of compounding interest, rule of 72. Understand how money works, two ways of investing in stock market, types of mutual funds, at itong advantages of investing in mutual funds. So first, dito muna tayo sa two types of income. Okay. So yung una po na type po ng income po is itong tinatawag po natin na active income. Okay. So ano ba itong active income na ito? So income from your direct labor. So ibig sabihin pagkakayod tayo, so magkakapera tayo. So ano po ba yung mga example po dito, no? Sa ating mga lawyers, every time po na may client po sila, no? So magkaka-income or magkakapera po sila out from their clients. At saka sa ating mga doctors rin naman po, pag may patient, so same thing rin, magkaka-income rin sila. And for our FW and our seafarers naman po, pag may kontrata sila, same thing rin po, magkakapera sila. Ayan. So at if right now, nagtatrabaho po tayo, no? So same thing. Yan po yung, meron tayong sweldo. Ayan, sa katapusan sa 5, sa 15 at saka sa 20. Ano ba yung Tagalog doon? Yan. Okay, at yung pangalawa na type of income po no, is itong passive income. So income keeps coming even if you are not working. So gusto niyo po ba ito? Siyempre naman, 'di ba? Kahit nasa bahay lang tayo, pahiga-higa tayo, pero yung pera natin is patuloy na pumapasok. Yung wala tayong ginagawa, 'di ba? You stop working, your income continues. Ano po ba yung mga example po dito ng ating passive income? Itong interest income from investments, example po dito ng mutual funds, stocks, bonds, at saka long-term care. Royalty income, rentals income. Ayan. So, yan po yung mga example po ng ating passive income. Okay. So, punta na po tayo dito sa ating power of compounding interest. Okay. Dito, no? So, by the way, si Albert Einstein po yung nakadiscover po nito. So, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. Okay, so bigyan ko po kayo ng example para po mas maintindihan niyo po talaga. Understanding rule of 72. Okay, so dito po no, 72 is a constant number. Okay, so dito, nag-open po kayo ng savings account sa bank. Okay, so 10,000 po yung inilagay niyo po na pera. Tapos si bank po is nagbigay po sa inyo ng interest rate na 1%. Okay, applying the rule of 72. Okay, 72 is a constant number, divide 1. Kasi 1 yung ibinigay na interest rate equals 72. So money doubles after 72 years. Ibig sabihin po, yung 10,000 nyo po, magiging 20,000 yan after 72 years. So imagine po, no, ilang taon na po kayo niyan, no? I-add nyo po yung age nyo po right now, 'di ba? So 100 plus na ata, no? At saka dodoble yung pera natin na inilagay sa bank.
'Di ba? So that's why yung sinabi ko po sa inyo kanina no na kailangan na i-diversify talaga natin yung pera natin. Hindi lang talaga natin yan ilagay lahat sa bank. Okay. We are not against the bank naman po, no? Kasi po bank is good for emergency fund. So tinutulungan or tinuturuan lang po namin kayo dito na may diversify siya. Ayan. So, sa Rule of 72 pa rin po ito na example. Okay, so meron ako ditong ipapakita sa inyo no na tatlong example. So ipagpalagay lang po natin ito na tatlo itong magkakaibigan. Okay, so same age po sila na nag-start na mag-save at the age of 29 at same rin po yung pera na isinave nila which is 100,000. Ayan, silang tatlo. Okay? Yung kaibahan lang po is yung interest rate na pinaglagyan po ng kanilang pera. Yung isa is inilagay po niya ito sa 4%, yung isa naman po sa 8%, at yung isa is sa 12%. Okay? So, isa-isahin po natin silang tatlo. So, 72 is a constant number po, di ba? Divide 4, kasi 4% yung interest rate na pinaglagyan yung kanyang pera. Equals 18. So, money doubles every 18 years. So, 29 plus 18, by the age of 47, so dumoble na yung kanyang pera. Naging 200,000 na ito. 47 plus 18 at the age of 65, sa pag-retire niya puno at the age of 65, so naging 400,000 na po yung kanyang pera. Ayan. So how about itong si 8%, yung sa 8% niya inilagay yung kanyang pera. So same thing rin po yung gagawin po natin. 72 divided by 8 equals 9. Money doubles every 9 years. So 29 plus 9 at the age of 38, so dumoble na yung kanyang pera agad. 'Di ba? So mag-add lang po tayo dito ng tigni 9 years. Okay? So by the age of 65, sa pag-retire niya po, naging 1.6 million na po yung kanyang pera. Ayan. So mas malaki yung sa kanya kasi malaki yung interest rate na pinaglagyan po ng kanyang pera. Okay. How much itong or how much more itong si 12%, 'di ba? So 72 divided by 12 equals 6. Money doubles every 6 years. So 29 plus 6 at the age of 35, tumoble na agad yung kaniyang pera. 35 plus 6 at the age of 41, dumoble na ulit. So naging 400. And so on and so forth sa pag-edad niya po or sa pagdating niya po ng age 65, so naging 6.4 million na po yung kaniyang pera. Ayan, so pansin niyo po no na kapag malaki yung interest rate na pinaglagyan po ng inyong pera, mas madali po siyang tutubo or mas madali po siyang dudoble. Ayan. So, alin po dito yung gusto niyo pong ma-receive sa pag-retire niyo po? Itong 400,000, itong 1.6, or itong 6.4? Ayan, ma'am, syempre itong 6.4. Ayan, so tuturuan ko po kayo, no? How to make or how do you want to make 6 million? So meron tayo ditong dalawang paraan. First is you work hard for 6 million. So kakayod tayo for 6 million. Ayan, yung pangalawa naman po, money or let money work for 6 million. So dito, mauna muna tayo dito sa first na option or dito sa unang paraan. So how many years you work to make 6 million? Ilang taon tayong kakayod at kada taon ilan yung iipunin natin para magkaroon tayo ng 6 million? So dito, no? Okay, so kailangan makapag-save tayo ng 200,000 kada taon sa loob ng 30 years. Ayan, so kaya ba ito or mukhang mabigat talaga, no? Mabigat. Itong 200,000 per year, it's 16,000 per month. So, ang na kailangan nating i-save for 30 years, kailangan consistent talaga. Okay? At yung pangalawang option naman po, right now, if meron kayong 100,000 dyan, no? Sa na-keep nyo po sa bank or kahit saan nyo nailagay, ilagay nyo lang po yan sa 12% na interest rate. Isang bagsakan lang po ito, no? After 36 years, magiging 6.4 million na yan. Okay. So, ma'am, how about ma'am sa mga walang 100,000 ngayon? Okay. So, kung wala kayong 100,000, meron ba kayong 1,000? Ayan. So, dito, same thing rin po dito, no? Pag meron kayong 1,000, kailangan mag-save lang kayo consistent talaga per month ng 1,000. Ilagay nyo yan sa 12% na interest rate. For 36 years nyo po yan gagawin ha. At saka magkakaroon na po kayo ng 6.4 million. So, same lang po yung kinalabasan. 'Di ba?
Ayan, balik tayo. So dito yung gagawin lang natin dito no is dapat discipline at saka consistency lang yung kailangan talaga natin dito. Pero kapag meron ka naman ito, 'di ba? Why not, 'di ba? Isang bagsakan lang 'yan. Okay. So dito, ipagpalagay po natin ito no na kayo ito. Okay. So you are searching talaga no na saan ko pa talaga pwede ilagay yung aking pera. Okay, so meron tayo ditong dalawang options. First, kapag sa bank niyo po inilagay yung pera po, nag-open kayo ng savings account, so yung tawag po sa inyo sa depositor. Tapos si bank naman po, yung pera po natin na inilagay sa bank, hindi po yan ikinikip sa vault, kung hindi po, ini-invest po nila yan dito sa ating government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, tsaka real estate. So kikita ba si bank dyan? Ayan, kikita siya no ng 12% na interest rate. At magkano lang po yung balik ni bank sa atin? Ayan, 0.25%. Ang baba lang po no. Tapos kaninong pera yung ininvest nila? 'Di ba sa atin 'yon? Ayan. So, pag dito ka naman po sa mutual fund, naglagay or nag-invest, ayan. So, ang tawag po sa inyo is a shareholder. So, same thing rin po yung gagawin ni mutual fund na mag-invest rin po dito katulad ni bank. So, kikita rin po si mutual fund dito no, ng 12% na interest rate. At magkano naman po yung balik po sa atin? Same lang po na 12%. Kasi po, part owner or shareholder po tayo dito. Ayan, so mamili na kayo no kung asan kayo dyan. Pero pwede na naman talaga tayo sa dalawa. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo, kanina, the bank is good for emergency fund. Ayan. So dito no, we must always remember the higher the yield, the higher the risk. So pag malaki talaga yung kitaan nun, malaki rin po yung risk po nun. So kailangan malaman nyo po yung tolerance nyo po, yung risk tolerance nyo po. The best way to reduce risk, if gusto nyo talaga na mag-invest talaga sa stock market, mag-mutual funds muna kayo. Ayan, so yung tip lang po dito, no? Invest on what you can afford to lose. So pag ayaw nyo pong mawalan po ng 10,000, so mag-invest po kayo ng mas lesser pa doon sa 10,000. Ayan. So dito, ay papakita ko po sa inyo no, itong types of mutual funds. So first is itong tinatawag po natin na bond fund. So si bond fund po is a lowest type of mutual funds that invest mostly in a fixed income instrument. So dito po yan inilagay yung pera po natin sa T-bills, T-notes, cash, commercial bonds, at saka fixed income. So yung may bibigay dito ron na the interest rate per annum is 4 to 6%. Yung recommended length of stay naman po dito is a short term, 1 to 2 years. So depende po yan sa goal niyo po, no? Pag yung goal niyo po is after 2 years, kukunin niya po yung pera. So pwede kayo dito sa bond fund. Yan. So dito, yung pangalawa naman po is itong si balance fund. So dito po is a combination po siya no, dito sa ating government securities at saka sa ating blue chip companies. Yung may bibigay po dito na interest rate per annum is 12 to 15%. Yung recommended length of stay naman po dito sa medium term, 3 to 5 years. Ayan. And lastly, itong si stock fund. Para po ito sa mga aggressive type of investors po natin, no? Dito po yan, inilagay yung pera po natin sa telco, mining, media, IT, food and beverages, cash, bank, holdings, at saka real estate. Yung mabibigay na interest rate per annum naman nito is 15 to 18%. Yung recommended length of stay naman po dito sa long term, 5 years or more. Ayan. So dito, meron po akong ipapakita po sa inyo no, na tatlong scenario po ng ating market. So ito po yung ating scenario 1. Price of stocks rises. Dito no, maganda yung market natin dito. Okay, so pwede talaga kayo makahula po no. So sa aling scenario po na ipapakita ko po na kikita tayo or may kita tayo. Okay, ito po yung scenario 1 natin. Yung scenario 2, ito, price of stocks drops and gains back. So sa ganitong scenario, kikita pa rin ba tayo or lugi tayo? Ayan, so pwede kayo talagang makapag-chat dyan or pwede rin po sa isipan nyo na lang. Okay. So sa scenario 3, price of stocks drops and rises slowly. Okay, so sa ganitong scenario, na nag-drop talaga, especially dito sa month 4, nakabawi pero halfway lang. Kikita ba tayo dito? Ayan, so isa-isahin natin. Yan silang tatlo. Mauna tayo dito sa scenario 1. So yung ginawa dito no, is nag-invest po siya ng 1,000 pesos per month sa loob ng 6 na buwan. Okay, sa month 1, naglagay siya ng 1,000. Yung price per share nun is 10. So nakabili siya ng
100 shares. Sa month 2 naman po nag-12. So nakabili siya ng 83.33 shares. Sa month 3 naman po nag-14. So yan yung shares na nabili po niya. Sa month 4 naman po nag-16. So nakabili po siya ng 62.50 shares. Sa month 5 naman po nag-18. So yan yung shares na nabili po niya. At saka sa month 6 nag-20. So nakabili po siya ng 50 shares. Ayan. So yung gagawin lang po natin, no? I-total po natin itong lahat ng shares po na nabili po niya. Ayan. So nakabili po siya ng a total of 422.81 shares. Tapos i-times po natin siya dito sa last share price which is 20 pesos. Okay, yung total value po ng kanyang money is 8,456.20. Ayan, i-minus po natin siya sa total na invest po niya na 6,000. Ma'am, saan kayo kumuha ng 6,000? 'Di ba dito no 1,000 pesos per month for 6 months. Kaya 6,000 yung silbi capital po niya. Okay? So gains after 6 months, meron ba? So kumita po siya ng 2,456.20. Ayan. So may nag-answer ba dyan ng scenario 1? Okay, so sa mga nag-answer po dyan ng scenario 1, tama po kayo. May kita tayo dito sa scenario 1. Okay. Punta naman tayo dito sa scenario 2 po natin. So yung ginawa dito no, is same thing rin po kanina sa scenario 1 na nag-invest po siya ng 1,000 pesos per month sa loob po ng 6 na buwan. So sa month 1, yung price per share is 10. So nakabili siya ng 100 shares. Sa month 2 naman po nag-7. Nakabili siya ng 142.90 shares. Sa month 3 naman po nag-5. Yan yung shares na nabili po niya, no? Sa month 4 naman po nag-6. Okay, so nakabawi, no? 166.70 shares. So sa month 5 nag-7 naman. So 142.90 shares at saka sa month 6 nakabawi uli into 10. So nakabili uli siya ng 100 shares. So same thing rin po yung gagawin po natin ay total po natin lahat itong shares na nabili po niya. So nakabili po siya ng a total of 852.50 shares. Tapos i-times po natin siya sa last share price which is 10 pesos. Okay, yung total value po ng kanyang money is 8,525. I-minus po natin siya sa total investment niya na 6,000. May kita ba siya? Kumita rin po itong scenario 2 no, na 2,525. Ayan, so may nag-answer ba dyan ng scenario 2? Okay, so mga nag-answer ng scenario 2, tama pa rin po kayo. Ayan. So how about itong scenario 3? Price of stocks drops and rises slowly. So yung ginawa dito, no, same thing rin po kanina sa scenario 1 and 2. Nag-invest po siya ng 1,000 pesos per month for 6 months. Ayan, so sa month 1, yung price per share is 10. Nakabili siya ng 100 shares. Sa month 2, nag-drop into 4. Nakabili siya ng 250 shares. Nag-drop ulit into 2 sa month 3. So nakabili siya ng 500 shares. Nag-drop ulit no into 1 sa month 4. So 1,000 shares yung nabili po niya. Sa month 5, bumawi into 2. Nakabili siya ng 500 shares. Sa month 6 naman po, bumawi halfway lang, 5. So 200 shares yung nabili po niya. So same thing rin po yung sa ginawa natin kanina. I-total po natin itong lahat ng shares na nabili po niya. Nakabili po siya ng a total shares of 2,550. Tapos i-times po natin siya no, sa last share price which is 5 pesos. Ayan, yung total value po ng kanyang money is 12,750. Ayan, akalain niyo po, no? Na mas malaki pala. Ayan, i-minus po natin siya sa total investment which is 6,000. Ayan, yung kita po niya sa loob ng 6 na buwan, it's 6,750. Ayan, mas malaki pa kaysa sa scenario 1 at saka sa scenario 2 kanina na ipinakita ko po. Ayan. So, itong scenario 3, ito po yung scenario po ng ating market nung nag-pandemic. Ayan. Kasi po, kailan po tayo makakabili po ng maraming shares? 'Di ba po, pag nag-drop po yung price ng stocks. Ayan. So, katulad dito sa month 4, 'di ba? Ang dami niyang shares na nabili. Kasi dito sa mutual funds, padamihan lang tayo dito ng shares na mabibili. Ayan. So, yung mga nung nag-pandemic po 'no, karamihan talaga sa mga tao nun is nagpa-panic buying, okay, in buying goods. So dito naman po sa Tagayam, diyan nagpa-panic buying in buying shares. Okay, kasi po ang mumura lang.
Ayan. So ito po yung ating market performance. Okay. So kahit po no na ilang krisis pa ang dumaan sa ating ekonomiya, pero tingnan niyo po yung trend. Ayan. Patuloy talaga or bumabawi talaga siya. Okay. So yung gagawin lang po talaga natin is itong buy and hold strategy. So bili lang tayo ng bili po, no? At wag natin yan i-withdraw, i-hold lang natin yan. At itong peso cost averaging. So, kagaya na ipinakita ko po sa inyo na scenario kanina, yung tatlong scenario, kahit na sa ilang scenario po kayo magdagdag or mag-add ng pera po, no? Okay lang talaga kasi hindi talaga tayo lugi. Okay? And we must always think long term lang talaga. Okay? 5 years or more. Okay. So dito, punta na po tayo dito, no, itong two ways of investing in stock market. Meron palang dalawang paraan yan. First is itong direct trading. Okay, so katulad po dito no sa picture. Okay, so siya po yung driver. So same thing po dito sa direct trading, kayo po yung driver, kayo po yung magba-buy and sell. Okay, kayo po yung mag-trade po. Ayan, question dyan, marunong ba kayo? Ayan, so same thing po dito, marunong ba kayong mag-drive? Kasi pag hindi kayo marunong mag-drive, mababangga kayo. So same thing po dito sa direct trading, pag hindi pa kayo marunong, malulugi talaga kayo. Okay. So sa mga baguhan, hindi po namin ito ini-recommend po sa inyo. Ito po, dito muna tayo sa indirect trading. Kasi dito sa indirect trading, katulad dito no ni ma'am, si passenger. Passenger lang si ma'am dito, no? So kung asan si driver, yun, doon rin po siya, no? Yung pasahero. Okay, so same thing rin po dito sa indirect trading or dito sa mutual fund. So dito sa indirect trading, meron na po tayo ditong fund manager na siya na po yung magmamaneho para sa atin. Yung gagawin na po natin no is more in monitoring na lang tayo. Okay. So pag gusto niyo talaga no na kayo talaga yung magti-trade, so be part of our company po no kasi po meron po tayo ditong mga continuous mga seminars po na matuto talaga kayo na mag-direct trading na. Okay. Okay, so ito po yung ating workflow sa ating mutual fund. So tayo po itong mga investors po no pools money with fund house. Ayan. So ibig sabihin po pagsasamahin yung pera po natin. For example po, no, yung 3,000 mo, yung 3,000 niya, yung 3,000 ko, pagsasamahin yan, tapos ilalagay dito sa fund house. Si fund house naman po, mag-appoint po siya ng fund manager. Ayan, kasi si fund manager, siya po yung expert po dito. Kasi pinag-aralan niya ito. Siya yung mag invest po dito sa ating stock, bonds, gold, etc. So dito niya ilalagay yung pera po natin. Yan. Mag-generate po yan ng return, mapapasback yan sa atin. So itong cycle na to, paulit-ulit ng itong mangyayari. So masastop lang po ito pag wini-withdraw nyo po yung pera nyo po. Okay. So meron po akong good news po sa inyo, no? Kasi po, si SSS, nag-invest po siya dito, no? Sa ating mutual fund ng 3 billion sa Philippine po natin. Okay. Dito, no, keep calm. Mutual fund is not a scam. Hindi talaga scam. Kasi po, si SSS nagtiwala nga po siya, no? Yung perang inilagay niya po is 3 billion. Ayan, so kailangan tayo magtiwala rin po tayo. Okay. So ano po ba yung mga advantages of investing in mutual funds? So first, it is professionally managed. So kasi kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, no, na meron na pong fund manager na siya na po yung magmamaneho for us. And it is very liquid kasi naman po, anytime pwede natin yan maibenta, unlike solid investment. Okay, na matagal maibenta. And low initial investment requirement kasi naman po for as low as 1,000 pesos, pwede na talaga kayong makapag-start. Ayan. And very transparent kasi naman po, once you're part of our company, bibigyan po kayo po na ng username at password para maka-access sa portal niyo po. And it is very diversified kasi po, hindi lang po yan sa isang company nilagay yung pera po natin, kung hindi po sa napakaraming companies yung nakita niyo po kanina. And for every zero sales load or entry fee, gains and profits are tax exempt. Okay. So ito po yung example po ng ating isa na mutual funds po natin, itong si Soldibo Bond Fund. So itong si Soldibo Bond Fund, para po ito sa mga conservative type of investors po natin. So yung minimum initial investment po dito is 1,000 pesos at saka yung ating minimum additional investment naman po, it's 500 pesos noon. Pero right now, for as low as 20 pesos,
pwede talaga kayo makapag-add sa investment niyo po kahit na everyday pa po kayo mag-add. And for our asset allocation, Top 10 Holdings, ito po nakikita niyo po sa screen right now. And meron din po ditong si Soldivo Strategic Growth Fund po, no? Para po ito sa mga aggressive type of investors po natin. So yung minimum initial investment po dito is 1,000 pesos at same rin po, no, yung ating minimum additional investment which is 20 pesos na lang po talaga. And for our asset allocation sectors and top 10 holdings, itong nakikita niyo po sa screen right now. Ayan. So meron po ako ipapakita po sa inyo, no, na example po ng ating individual statement of account. So dito naka-block lang, no, for confidentiality purposes. Okay, so nag-invest po siya last May 14, 2009 ng 5,000 pesos. Okay. So nakabili yung NAV per share that time, it's 9.735. So yung nabili niya po na shares, it's 496 shares. Ayan. Palakihin ko po no para mas klaro sa inyo. Okay, so last May 14, 2009, nag-invest po siya ng 5,000 pesos. Ito po yung NAV per share, 9.735. Yung total shares na nabili po niya, it's 496 shares. Okay, so by the way po, no, dito sa pifa.com.ph or itong Philippine Investment Funds Association, dito po natin makikita yung list po ng ating mga legit na mutual fund companies or ng mga investment companies. Okay, so pwede niyo po talagang ma-search dyan kung meron kayong napasukan na investment company. Okay. Okay, so nag-search po ako, no? So last February 18, it's 2018, sa ating Phil Equity Fund, it's 41 yung price per share po. It's 41.6618 na. Okay, balik po tayo doon sa aking example. Okay, last February 21, 2018, it's 41.6618 na per share, si Phil Equity. Okay? So i-times po natin siya dito, no, sa kanyang lahat ng shares na nabili. Kasi hindi na po siya nag-add. Ito lang po, 5,000 lang po yung inilagay po niya. Okay? So, yung pera niya po is naging 20,664.25. I-minus po natin siya sa kanyang capital na 5,000 pesos. Okay, so may kita ba siya? Kumita po siya ng 15,664.25. Ma'am, ilang taon yan sa loob ng 6 na taon? 6 ba yan? Ano ba? Siyam na taon. Okay, so ibig sabihin po, yung pera niya po is tumubo po ng 1,740.46 kada taon or 34.8% kada taon. Ayan, so saan tayo makakakita ng ganito kalaking interest rate na ibibigay sa atin na legit? Ayan. So dito, no, once you're part of our company, meron talaga kayong ma-enjoy po talaga na 63 benefits. Okay, yung dito lang is hinighlight ko lang po dito yung sa mutual funds at saka sa stock market na side. So anyway, pwede nyo po yan may tanong po sa tao nag-invite talaga sa inyo. Yung ibang mga benefits. So dito, meron po tayo ditong free investment seminars. Ayan, so yan talaga yung kagandahan dito. No? Continuous talaga yung learnings po natin dito. Kasi naman po, pag outside IMG nyo po yan gagawin, every time na attend po kayo ng investment seminars, magbabayad talaga kayo. And mutual funds at zero entry fee. Kasi naman po, pag outside IMG nyo po yan gagawin, every time po na mag-add po kayo sa inyong investment, magbabayad po kayo or may entry fee po yon. Ayan. And good thing talaga, no, kasi po out from your membership, yung 1,000 po nun is automatic na po siya, no, na initial investment dito sa ating Soldivo funds. At pag gusto talaga no na mag-direct trading, so pwede rin po talaga na maging part sa company kasi naman po meron tayo ditong partners na si MyTrade. No access to stocks online trading platform. Yung kagandahan pa po is with free investment guidance, analysis and updates pa yan. Ayan. So, alam niyo po ba no na mas pinabababa po talaga yung ating minimum investment sa ating Phil Equity Mutual Funds. Kasi noon yung ating initial investment, it's 5,000 pesos. Pero right now talaga, for only 1,000 pesos, pwede na talaga tayong makapag-open ng ating account dito sa ating Phil Equity Mutual Funds. And for our additional investment noon, it's 1,000 pesos. Pero right now, for as low as 500 pesos, pwede na talaga tayong makapag-add sa ating investment.
Ayan. So dito na ipapakita ko po sa inyo itong dalawang paraan para makapag-invest tayo sa Jollibee. First is become a franchisee and invest more or less 30 million to open one branch. Ayan, so ang laki pala na kailangan para makapag-open tayo ng isang branch ng Jollibee. So yung pangalawa na option naman po is become a shareholder in stock market or mutual funds. You only need 1,000 minimum for initial investment. Okay, so tanong ko po sa inyo, how much do you have right now? Okay, so kailan talaga yung makapagsagot niyan? So last 2013, yung ating price per share po ng Jollibee, it's 100 pesos. Last 2014 is 180 per share. Last 2015 is 200 plus per share. 2016, 250 per share. And February till 2018, it's 283 per share. Kung nakapag-invest ka ng 100,000 noong taong 2013 po, no? Ilan po yon or magkano yon? It's 100 peso. 100 pesos per share. Meron ka ng 283,000 ngayon. So, bidang-bida silang mga shareholders, ikaw na lang ang hindi. Pero hindi pa talaga huli ang lahat. Pwede talaga tayong makahabol. Ayan. So dito, no, once you are part of our company, binabypass talaga natin dito si middleman. So sino-sino ba yung si middleman na yan? Okay, yung ating broker agent, no, bank. Kasi naman po, pag dito sa IMG, kayo na po yung broker po sa sarili niyo pong investment. Ayan. Okay, so automatic na talaga na makapag-invest na kayo. So hindi na talaga kayo dadaan sa broker kasi kayo na po yung broker sa sarili niyo pong investment. Kasi naman po IMG is a brokerage company at pag naging part po kayo sa IMG, so magiging broker na rin kayo automatic. Ayan. And you can directly access to the financial companies, enjoy discounts from the financial products you buy, become your own money manager. Kasi naman po, pag outside IMG nyo po yan gagawin po na every time na mag-invest po kayo sa mutual fund, healthcare insurance, so dadaan pa talaga kayo sa bank broker agent bago kayo makakuha ng investment, ay ng mutual funds, healthcare, tsaka insurance, no? At bank agent broker will earn commissions from the product you buy. Kaya mahal na yan. Okay. So dito, ito po yung mga benefits po no once you're part of our company. Actually, IMG is a one-stop shop. Ayan. So meron rin po kami ditong healthcare, no? Kaiser at saka sa ating mga mata. Ayan, sa ating De Los Reyes Optical. Meron din po tayo ditong sa ating life insurance, MB Life, Fidelity Life. For our investment, ito po yung ating mga partner companies. Okay. Ramp Versan Life, Philam Asset, Atram, PhilEquity, Soldibo Funds, Seedbox, at saka MyTrade. At saka sa ating real estate, meron rin po tayo dito no, if you're planning na bibili kayo ng bahay, condo, good thing rin po kasi makaka-discount talaga kayo dito ng malaki. So dito yung partner po natin na company ay Ayala Land, MCI Homes, at saka SMDC. And for our general insurance at saka sa ating allied financial services, ito po nakikita niyo po sa screen right now. Ayan. So once you are part of our company, ito talaga yung masisave niyo po. Okay, so yung nakikita niyo po talaga totoo yan. Ayan. Okay, na ito po yung sinasabi ko po sa inyo no na portal o na makaka-access kayo sa portal niyo po once you're part of our companies. Ito po yung portal ko. Ito rin po yung magiging itsura po ng portal niyo po, no? Ayan, so dito po makikita po no sa Soldibo Strategic Growth Fund. So dito, ayan, yung amount. So naka-black lang ito, no? Ayan. At yung shares, yung accumulated number of shares, kung ilan na po yung nabili niyo po. Okay, ayan. So, mamomonitor niyo talaga. At pag gusto niyo po na mag-add po sa inyong investment, just click this one. At pag gusto niyo naman po na i-redeem, pwede rin po talagang ma-redeem. So, just click this request redemption. Ayan. At ito po yung ating mga iba't ibang benefits or ilang mga benefits once you're part of our company. At yung details po dito na mag-discuss po sa tao na invite talaga sa inyo. Ayan, so become a lifetime member po, no? As the person invited you for your guidance on how to start. Okay, ito po yung ating or yung mga accredited na bank accounts po ni IMG. So kindly take a screenshot or photo of this one po, no? Ayan, para may guide kayo para makapagsimula na rin. Ayan.
So I'll be giving you 5 seconds para magawa po yan. Okay, I think tapos na po tayo, no? Na ma-screenshot or ma-take photo of this one. Okay. So, i-flex ko lang po yung mga, ayan, yung mga kasamahan po namin dito. First is itong ating mga uniform personnel. Okay. Yung pangalawa naman po is ating mga guro. Okay, so nagtuturo na rin po sila ng financial education. Okay. At yung ating mga OFW na ating mga seafarers rin po, nagtuturo na rin po sila no, ng financial education sa ating kapwa OFW and seafarers. Ayan. And syempre naman po, kami mga millennials, hindi rin po kami magpapahuli po, no? Kasi naman po, tayong mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Ayan. So before I will end my talk, let me leave you this quotable quote po, no, by Bruce Lee. Knowing is not enough, we must apply. So, hindi na po talaga sapat po no, na alam natin. Kailangan po i-apply yung mga nalalaman natin kasi very useless lang po, no? Kung hindi natin i-apply yan. Yan, willing is not enough, we must do. Hindi lang po talaga sapat no, na gusto natin. Kailangan meron tayong gawin sa gusto natin. Ayan. Okay, so pag meron kayong mga katanungan po, no, just feel free, ayan, to ask me. Ito po yung aking Facebook. Pwede niyo po talaga akong may message po dyan. Yung aking contact number, tsaka yung aking email address.